So magandang araw mga kasaka. Ito na nga, nag-harvest na kami ng ano yun ngayon, ng pechay. Kasi tama-tama na sa kanya talaga niya. Tama-tama na sa laki niya. Ito nga oh, kita mo talaga oh, lalaki na talaga niya oh. Fresh na fresh pa yan. Kaling sa farm, type Palos Vlog. So tingnan mo ang itsura ko dito paro. Parang ano yan, parang buang ba? Naka-short na tapos naka-pajamas pa, naka-medyas pa. Naka-trip yan. Ito maganda talaga tol pag ano yan, pag harvesting na. Gaano kahirap ng ano yan ng pagtatanim. Pag ganito na nag-harvest na, dito ko talaga mawawala ang pagod pag ganito na talaga. Sarap pag ganito pag nag-harvest na. So katabang ko pala din magano yan si Bayaw. Pwede Lagire, yung Tagaligaspi yung kapatid ng asawa ko. Yung palang katulong ko ditong mag-harvest ng pichay yan oh, si Bayaw. Siya nagsabi sa akin na pwede na daw harvestin yung pichay kasi sayang naman daw eh. Para matikman na daw yung ano yan, sinasabing sarap ng unang tikim, hinahanap-hanap. Yeah! Galing ko naman kumanda, di ba? Tapos si Bayaw, oh, pawis na, pagod na. Pero sabi niya, maganda daw talaga mag-harvest ng pichay pag ano yan. Pag ganito, tingnan mo tong hawak-hawak ko pa yun. Oh, sus, napakalaki, oh, napaka-fresh, oh. Isang kulo nito, luto to pre. Di ba? Oh, si Bayaw, parang gusto niyang ikaw pa magtanim ng pichay talaga. Sabi niya sa akin, ay maganda pala ito yung na ano yan mo, may sitaw ko pala dito sa gitna. Sabi ko, kasi yan ang diskarte ng mga magtatanim talaga mga idol. Dapat pag nagtanim ka ng pichay, dapat diretso ang ano yan mo. Hindi yung pa watak-watak ka. Para sa susunod na generasyon, meron ka pang ahanihin. Hindi lang so, yung kumbaga nagtanim ka ngayon, di ba? Dapat sa susunod naman mga ilang buwan, dapat meron ka pang ano yan para sunod-sunod ang produkto mo. Yan dapat ang diskarte sa mga magtatanim. Hindi yung pag ngayon nagtanim ka tapos magpapahinga ka, ay wala mangyayari mong ganyan idol. Dapat diretso-diretso para sunod-sunod ang produkto, income. Tis-tis lang, ganyan talaga ano yan. Ito nga oh. Kaya, sabi ko tama na muna to. Pahinga muna, bukas naman tayo mag ano yan. Mag harvest ng ano yan. Sabi ko pwede na to kasi malapit na mag alas 4. Kailangan na natin itong i-deliver natin sa kung ito itong idol oh. Sa kumbaga saan i-deliver natin to sa sentro. Ikaw nang bala dito yaw. Ito ngayon, tingnan mo. Ganito pala guys ang ginagawa ko pag high-tech na kasi ngayon. Dati, ito, parang kinako na sa anin. Ngayon naka-plastic na talaga. Kumbaga sa kanang runner na. Ang mga anlagay pala nito, ano yan, nasa 10 kilos to ulit. Pero pag sagad ang lagay mo dito, sumusobra naman ang ano yan. Siguro mga 13 kilos ganyan. 12. Pero sobra pang iba. Pag na, kung baka sa nagasid ba? Ito nga, kinakamada ko na yan. Sabi ko, Toy, ayusin mo ang yan. Mas maganda ka siguro pag nakakamada na. Pag ano yan, para diretso na. Tinitanglan mo lang ako. Ano kaya ka kung ikamada mo na dito ang ano yan, para mas maganda, di ba? Di ba? Oo. Basic lang, oh. Fresh na fresh talaga, pre, oh. Isang kulo nito, pre. Niluto talaga to, pre. Sarap nito, pre. So, dito nga mga idol ito. Tingnan mo yung shades ko. Nilagay ko dito sa yan. Ba't nandyan? Nasa ko, ba't kako na rin yung shades ko sa likod? Nandiyan ba mata ko, utoy? Ano ba naman yan? Ba't mo nilalagay dyan ng ano yan? Tapos yung batang to, so, ba't sinusigit mga ano yung puwit ko? Kulit-kulit talaga nito. Sabi ko, uy! Ano ba yan? Ba't ang kulit-kulit mo? Kung tinutulungan mo ako dito, mas maganda pa sana yung ano yun natin. Sabi ko, tingnan mo ito. Ayaw. Ang ganda talaga, oh. Tawang-tawa ko dito. Sabi ko, oh. Talaga, pag sinasabi pag may tiyaga, may talagang sinasabi, mayroon kang nilaga. Tapos sabayan mo pa ng carne. Carne ba? Siyempre, pag bagong delivery ka dapat may carne. Tapos, ikuha mo nito yung mga pecha. Nandito pala yung mga niya ko. Yung isang pamangkin ko siya, anak ni Bayaw. Tapos nandito yung dalawa ko rin anak. Si Charlene at saka si Alicia.
Kasi bisita dito sa taniman ko. Kasi daw siya sa boring daw siya sa bahay. Kaya gusto nila dito sa ano yan. Maglakad-lakad ba? Lakad-lakad. oh, may tumitiktok yata sa likod ko. Oh, back, ka nerd. Ay, nako. Ayan na nga pala mga idol yung ano yan, tinanim kong ano yan, sitaw sa likod ko. Siguro mga tatlong semana mag-harvest na tayo yan. Abangan nyo mga idol ang vlog natin yan sa ano yan, sa sitaw natin. Ito nga, bising-bising pa ako dito sa paglalagay ng pagpitsa dito sa ano yan, runner. Tingnan mo. Ganito palang discard yan. Sinasalangsang muna yan bago ilagay sa plastic. Ito yung natawag na runner. Mas maganda kasi yung tingnan mga idol pag ganyan, di ba? So pagtatanim talaga, kunting tiyaga talaga dyan. Ilang labas na init. Dapat matyaga ka talaga sa pagtatanim. Ulan, init, di ba? Ayun talaga. Minsan, marami pang peste. Kailangan talaga mapasensya ka. O ito nga pala, itanapon ko dito yung, kasi may sira na yung sa niya. Sa balat niya. Kaya sabi ko, gawawa naman yung makabibili nito. Kaya dapat magpa-kung tayo ng ano yan, yung maganda naman, di ba? Hindi yung mapipili natin yung hindi naman dapat first class talaga dapat. Mas maganda kasi pag ano yan. Tapos hindi naman nagkakaya sa customer natin. Para hindi sila makaya sa pag niluto nila, di ba? Tapos good quality pala tong ano natin, pichay. Kasi no fertilizer to, no abono. Kaya medyo talagang ano yun talaga. Goods talaga. Talagang kung saan yan. Hindi ka talaga dito maano yan. Kasi kahit ano yan, isang hugas mo lang dito, okay na. Kasi hindi natin to pig-spray ng kung ano-ano. Goods talaga to. Shoutout pala natin mga pare, yung si Boss Jose dyan sa Amerika at yung pinsan natin dyan sa Japan at si pinsan pa natin sa Qatar. Shoutout sa inyo mga pres. Maraming salamat sa laging pagsusuporta sa aking mga pag-vlog. Maraming salamat po. Mga kapatid ko dyan sa Manila, Cavite, dalawang kapatid kong babae. Thank you po.